uh, panel issue pa rin. So, tapos pangalawang repair natin ngayon ito. Ayan. Susukatin natin yung out ng ating step up back converter. So nasa 15.6 volts. Ayan. So itong supply na to, hindi natin yan makukuha or makikita dun sa ating top board. So ayan, magandang araw sa lahat mga paps. Welcome back sa ating channel. No? So ito, meron tayong ginagawa kahapon. Tapos ito pala isang back job, no? Bali nagawa natin to dati, cutting method dun sa kanyang CKV lines left side. Then mga umabot siguro ng isang taon bago bumalik dito sa shop. So yung naging sira niya is panel issue pa rin, no? So tingnan natin dito. Pansin niyo ba, meron na tayong ginamit na step up back converter yung ginamit natin. At meron tayong nakita dito na, bali yung input pala natin is 12 volts. Then, nakikita nyo sa ating out, ayan o. Yung maliit na magnetic wire na to, papasok yan dito sa may ilalim. Ayan. Kukonekta to doon sa kanya mga gate signal na pinagdudugtong natin, no? Dahil hindi natin siya makuha doon sa mga supply voltage doon sa kanyang top board. Pinagko-connect natin doon, pati nag-connect na rin tayo sa may ground, wala pa rin epekto doon sa kanyang problema. So, ang ginawa natin is kumuha tayo ng ibang supply. Ito mas maganda kasi to, kasi pwede mo siyang i-adjust kung saan titino yung panel sa anong voltaheng lalabas ng ating back converter, no? So, tingnan muna natin yung kanyang, magsukat muna tayo ng voltahe ito sa kanyang out para makita nyo yung kanyang out. Kasi nagawa natin to kahapon, hindi ko lang siya na-videohan ng hindi pa natin ginalaw kasi hindi ko na akala ko na hindi na magagawa kasi panel issue pa rin. Tapos pangalawang repair natin ngayon ito. Ayan. Susukatin natin yung out ng ating step up back converter. So nasa 15.6 volts. Ayan. So itong supply na to, hindi natin yan makukuha or makikita dun sa ating top board. Kasi yung supply dun sa may top board natin is yung EBDD niya is 17 volts. Tapos yung HABDD naman is 8.5. Tapos B-on 30 volts. BGL natin or B-off negative supply, no, negative 11. Tapos yung BE natin na 12 volts. Yun yung supply na available sa may top board natin. So yung supply na to na 15.6 volts, hindi siya natin makikita doon sa may top board. So kailangan natin gumamit ng step up back converter para malaman natin or ma-adjust natin kung anong supply ang kailangan ng ating panel para siya titino. So ito yung pakita natin. Naka-under na kasi ito. Yan. So angat lang natin ng konti, no. So mapansin natin dito gumana na yung unit natin, no. Ayan, no. Normal na siya. So yung dito banda sa may kita tayo ng may isang linya diyan, may isang guhit. Ayan, no, may isang guhit diyan. So hindi natin yan makukuha. Yan yung pinanggalingan ng problema Yun yung parang sinimula ng problema. Kasi nung pagkasaksak natin ito, nakakaroon ng pull over dyan banda. Dito sa may bandang ilalim kasi nakabaliktad yung unit natin. Nakakaroon siya ng pull over tapos parang mapi-freezing yung kanyang display dyan sa may bandang ibaba. Mula sa may isang guhit na yan papuntang pailalim kasi nakabaliktad nga to. So magkaroon siya ng pull over, no? Horizontal pull over, parang sira doon sa kanyang sa Ciati dati. Tapos mag-white screen siya tapos magpi-freezing pa yung bandang 3/4 hindi, yan banda sa may guhit at saka papuntang pababa, no? Ayan, so para makita natin yung problema talaga. Ayan. So kung titingnan mo siya, okay na siya, pwede na to kasi isang guhit lang naman yan. Hindi na talaga natin makuha yung isang guhit, no? Ayan, no? Pero yung display dun sa may bandang ibaba, normal na siya. Ayan, normal na. So, tanggalin natin tong nilagay natin, tapos tingnan natin yung kanyang picture display para makita nyo na ito yung naging problema niya ng paghatid ng may-ari nito. Bali, second repair na to, back job siya. So, buksan lang muna. Tanggalin muna natin to, no? So, ito, kita nyo tayo na yun. Natanggalan natin yung back converter natin. Ayan. So, lagay natin dito muna. So, pansin nyo, ito yung magnetic wire galing doon sa may CKV lines natin sa may left side. Ito.
Ito yung kinabit natin kanina. So, nakahang na siya, no? So, hindi natin nilagyan ng back converter. So, testing natin para makita nyo nung, yung problema nung nag-back job siya. So, ito siya. Wait lang, saksak ko lang muna. Ayan. Inangat natin. Yun, oh. Ito yung kanyang problema. Yan, oh. Ito yung problema niya. Para siyang pulled over, no? Disturbance sa kaniyang panel. Sa may itaas na side kasi ito, pero nababa siya kasi ano, ito yung baba natin na side, oh, tapos ito yung taas. So ito yung problema niya, yun, oh, kulay puti. Tapos kalaunan niya mapipressing yan. Yan, tapos yung linearity niya parang karon siya ng horizontal fold over, no? Or sa CRT nga tinatawag natin na vertical fold over. Ayan. Yung capacitor doon sa may supply yung problema, no? Ayan. So itong ito yung kanyang naging problema. Tapos wait. Hindi natin makita. Yan, oh. Yan, oh, mapipressing yan. Tapos dadalawa yung kanyang linya. Then ano? Tawag doon. Mapipressing yan. So ulitin natin. Minsan mawawala tapos minsan naman babalik. Saksak natin ulit. Labas yung logo ng Sony. Bali, yung unang problema pala nito is ano, yung kanyang double limits tapos flicker, no? So nakuha nga natin dun sa unang repair natin by cutting si cable lines dun sa my left side. Tapos after 1 year bumalik yung problema. Ay hindi naman siya same talaga na ganun. Dito lang nagkaroon ng problema sa bandang itaas niya, parang yan nga, hold over, no? Ayun, tapos mawala siya tapos babalik naman yan mamaya. So pakita natin, buksan natin yung kanyang top board. Ito, tanggalin natin to para makita nyo yung ginagawa natin, pinagagawa natin dito dati, tapos ngayon, no? Natanggal natin yung board niya, ayan. Then ito yung pinagagawa natin dati, oh. So unang repair natin, nagkatayo dito sa may right side, so hindi na ko yung problema. Then lumipat tayo sa may left side. So, yun nga, nakuha natin dito sa may left side yung problema, no? Tapos nga yung after 1 year bumalik siya, yun naman yung kanyang problema, hold over dun sa may bandang taas, no? So ito na makikita natin, ito yung kanyang magnetic wire, oh. Ayan. So kinonekta natin na medyo mahirap kasi yung paghinang nito doon sa kanyang, bali pinuto natin lahat ng mga sikiwi diyan, 4 na linya. Then yung papasok sa mic ko, pinagdudugtong natin ng gumamit tayo ng magnetic wire. Ayan, oh, kita nyo ba? Hindi na kasi makita yung linya niyan kasi nilakihan natin yung pagitan, no, para sigurado hindi na siya didikit. Kasi gagamit tayo ng magnetic wire para may dugtong yung mga gates line, CKV lines na papasok sa may source scope natin. Gagamitan natin ng magnetic wire para may connecta natin din sa mga doon sa may back converter natin. Ayan, nakita nyo ba? Ayun, no? So, patay na patutok. So, para masundan nyo, ito yung CKB1, CKB2, CKBB1, CKBB2. Ito. Para pinuto na rin natin yung STBP nito. Tapos yung isang linya na yan na katabi ng STBP. So ito na siya. Bali i-arrange lang natin yung magnetic wire natin nito. So pansin nyo ba dyan, meron ng mga hinang yung, asan dito? Yung B1 natin, meron siyang hinang. Kasi nag-try na tayo na mag-connect dito. Tapos yung resulta is lumala yung display niya, nagkaroon talaga siya ng mga horizontal lines, dumadami yung horizontal lines niya, instead na doon sa may taas lang, so dumami yung buong screen, nagkaroon na ng horizontal lines. Tapos dito sa may ABDD natin, connecta natin sa may 15 volts, 17 volts pala yan, 17 volts. So yung problema niya is ganun pa rin, wala siyang epekto, no? Tapos hindi na tayo nagkuha dito sa may HABDD, hindi na tayo nagkonekta dyan. Dahil nung gumamit tayo ng yung ginamit natin, nakalimutan ko. Itong adjustable na regulator natin, nasa maliit lang to na amperahe. Gumamit tayo nito from 5, 8 to 12 volts, walang epekto doon sa kanyang screen. So, wala rin tayo may kukuhang
resulta dyan kung i-connect natin sa may HABDD kasi yung HABDD natin is 8.5 volts, no? So, ito yung mga supply natin na kinuha, 12 volts, tapos 17 volts ABDD, tapos itong B1 natin at 30 volts, and then yung ito na yung ito yung B off natin, pansin nyo ba? Kita nyo ba? Ayan o, B off. Yung negative 11 volt supply natin, nag-test din tayo nito na mag-connect pero wala pa rin epekto dun sa may panel, no? So, yun nga, gumamit tayo ng back converter. So, yun nga, nagka-resulta yung gawa natin. Ayan. So, bali, i-arrange ko lang muna yung magnetic wire natin kung saan natin siya idadaan. Tapos, yung yung back converter natin is, hanap lang tayo ng space dito kung saan siya hindi makaabala nung pagbalik natin dun sa kanyang cover. So, dito lang siguro natin to i-connect. Dito. So, hanapan natin ng pwesto, no? So, balik tayo pag natapos natin yung mga ginagawa natin, no? So, balik ito, i-harness natin yung magnetic wire. Then, balik natin, final testing na tayo. So, yun, no? Ayan na. So, ito na po yung finished product natin, ayan, no? Dito natin nilagay yung back converter natin. Kasi ito naman yung mas may magandang espasyo, no? Tapos, malapit dun sa mga supply. Ayan, no? 12 volts. Dito tayo sa may supply sa may top board natin. And ground. Dito tayo kumuha ng ground. Ayun, tapos ito yung out natin, yung 15.6 volts, no? Ayan, no? Inarrange lang natin. Papasok yun doon sa mga gate signal natin dito sa may ilalim. So, final testing na tayo. Yo, ang ingay mo So, ayun, bukas labas yung logo ng Sony. So, ayun, no? Yung isang linya na yan, hindi na siya makukuha. Kasi, problema na yan sa panel, no? Pero yung problema dito sa may bandang taas natin, yung kanyang parang fold over siya. So, nag-normal na. Ayan, so, observe na lang natin to mga ilang oras siguro. Tapos, kung hindi na babalik yung problema, ipaalam natin sa may-ari, no? Ayan. So, normal yung unit natin. And hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa mga natsagang nanood. May God with us always. And this is your service, Ryan Crucial Tech. See you in our next video. Bye-bye.